Casillero, Top one of the rated best music tour. station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tinan mo ka ako yung si Percy ka ako, magaling talaga. Talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy, lapit, lapit far, bang bang. Percy, lapit far. Ang tapang niya'y kakaiba, walang takot sa pagtira. Oh yeah, oh yeah. Kapag mayroong anomalya, ibubulgar niyang talaga. Oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibiso ng walang preno. Maging ito maay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho nito. Ang Lapid Fire, walang sinisino. Percy, lapid far, bang bang. Percy, lapid far. Percy, lapid far, bang bang. Percy, lapid. Huwag na huwag kang magkakamali, gumawa na masama, huwag kang tiwali. Ang Lapid Fire sa iyo ay nakabantay, bawat mong galaw, kinikilatis at hinihimay. Kay Percy Lapid, hindi ka ubra, kanyang ihahayag, mapagsamantala. Magnanakaw at mga walang budi, nagpapahirap sa bayan. Mga mapang-api, mayaman at sikat, artista, politiko, ikaw ay umayos kung ayaw mabisto sa Lapid Fire. Bawal ang abuso, lilitsyonin ka ng buhay sa bawat komentaryo. Kay Percy Lapid ay pantay-pantay, walang silbi ang yaman sa buhay. Lahat tayo'y magkakapatid, pag-ibig sa bayan, ating tanging hatid. Mga kurap sa gobyerno, ibibiso ng walang preno. Maging ito maay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho nito. Ang Lapid Fire, walang sinisino. Percy, lapid far, bang bang. 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 Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang gabi po mga kaibigan.
Luzon, Visayas, Mindanao, kasama po ang West Philippine Sea. Muli po tayo mag-aanyaya mga kaibigan sa loob ng 1 oras na pagtatanghal ng ating palatuntunan na napapakinggan po sa Radio DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. At ang ating pong palatuntunan ay sabayang napapanood via live streaming hanggang alas 12 po ng hating gabi. At siyempre po ang ating pagtatanghal ay tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. At kayo po'y kasali. Maaari po kayo magbigay na reaksyon sa mga nanonood sa atin sa ating pong live streaming. Sa gawing kanan meron tayong chat room. I-type lamang ang mga reaksyon, atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala sa mga nakikinig sa ating pong himpilan, maaari kayong tumawag po sa amin o magpadala ng inyong mga reaksyon sa pamamagitan ng numerong 0915 7070625. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Pinag-iisipan daw po ng palasyo mga kaibigan kung magdadaos ng live press briefing si Presidente Duterte para po mawala na raw yung pong mga usap-usapan o chismis tungkol sa kanyang kalusugan. Pahayag naman ng isang senador, Vice President Leni Robredo, kailangang humanda na po para pumalit sa pwesto. At may balita po na 7 tauhan ni Paulo Duterte sa Kamara ang sabay-sabay na nagbitiw sa kanilang pwesto. Yan po mga pag-uusapan natin patungkol sa kalusugan pa rin ng ating presidente. Siya ba'y meron pang kakayahan mentally and physically para mampamunuan ng ating bansa bilang Pangulo? Yan ang tanong. Sabi nga nung araw, yun eh. Ayon naman sa mga sipsip, mas malakas pa raw siya sa kalabaw. Talaga? Malakas niyan. Makakabuhat pa ng barbell yan, di ba? O kaya makapagbabaras pa yan. Palagay ko, baras ang sports niyan. Kasi yung baras lalambitin ka eh. Lambitin sa pwesto. Bueno mga kaibigan, ayon ho sa Malacanang, ano raw ha? Pinag-uusapan daw yung posibilidad na makapagdaos ng live press briefings si Presidente Rodrigo Duterte para po mawala raw yung agam-agam, yung pagdududa tungkol sa kanyang kalusugan. Sabi ho ni Harry Roque, mga kaibigan, ito pong wala pang sinabing totoo, kundi puro kasinungalingan, we're talking about it. Mga kaibigan, no? Kung talaga wala sakit yan, ba't kailangan pag-isipan? Di ba? At bakit kailangan pag-usapan? Karaka-raka, ito ko, di ba? Dadago ka ng dibdib. Parang si Tarzan, di ba? Malakas pa ako. Sino lalaban ng boxing? Parang si Erap, di ba? Kung mag-aamong ka ng boxing, doon ka sa ring. Umakyat ka muna. Ngayon, again, he's a lawyer. Kinalaman ng lawyer. Lahat naman ng tao, lawyer, doktor, namamatay lahat yan eh. Mga kaibigan di ba? Nagkakasakit lahat yan. He knows his obligation.
Alam man niya ang obligasyon niya, ginagawa niya ba? Yun ang tanong eh. He took an oath kasi hindi mo magagawa ang obligasyon mo kung itinatago, di ba? O, paano ho? Kung yung tunay na kalagayan, mga kaibigan, ay itinatago, paano niyang gagampanan ang kanyang obligasyon? He took an oath as a lawyer and as president. Nagyayabang kayo eh. Titulo-titulo eh. Walang kinalaman yung pagiging lawyer doon sa kanyang estado ng kalusugan, di ba? Sapagkat yun ang kinu-question ngayon. As president to uphold the laws. Yun pala naman eh. Alam mo yun, di ba? Alam niya yun. Laws of the land and the Constitution. And the Constitution only says if there is serious illness, is there an obligation to reveal to the public the details of his health condition. Dito na ho tayo nagkakaleche-leche. Pag abogado nagsasalita, hinahanapan pilit ng teknikalidad yung batas. Mga kaibigan, ang ibig sabihin daw nito ni Roque, kung meron lamang serious. Okay. Una, si Presidente Duterte ang nagsabi na meron na siyang patungo sa stage 1. At ikaw mismo nagsabi, Roque, na matagal na yung payo sa kanya ng doktor na tumigil siyang uminom at yung tungkol sa stage 1 cancer. E di anong stage na ngayon? May nagsabi sa atin, kung totoong yan, cancer sa esophagus, there is no such thing as stage 1. Pag nalaman mo yan, stage 4 kagad o stage 3 kagad. Yan ay ayon sa nagbigay sa atin ng impormasyon, mga kaibigan. Yun ho, no? Ang sinasabi, if there is a serious illness, is there an obligation to reveal to the public? Doon lamang daw i-reveal kung merong seryosong illness. Paano nga tayo magkakaalaman kung ayaw ninyong hindi siya nagpapakita? Hindi ba? Para malaman, yun lang naman ang gustong malaman ng tao eh. Capable pa ba siya? Meron pa ba siyang kakayahan na makapanungkulan? Siya ba ay mentally and physically fit? Para ipagpatuloy ang kanyang posisyon bilang Pangulo ng Pilipinas. Tayo dun sa rule of law lagi. Tandaan niyo yan, huwag kayong lilihis sa rule of law. Sino man, maging pangkaraniwan tao ka, pag sumusunod ka sa rule of law at hindi mo bababuyin ang batas, hindi mo bibigyan ng ibang interpretasyon, hindi ka magkakamali. Mga kaibigan, yun lang daw, ano daw, ito na mo pag daw meron lang seryosong karamdaman, doon lang kailangang may obligasyon sila na talagang isiwalat sa publiko yung detalye ng kanyang health condition. Yun na nga, sinabi na nga Ang dami na niyang sinabing sakit niya Yung burger, nakakamatay yun, mga kaibigan. At meron pang iba na nagsasabi, meron pa siyang ibang mga karamdaman, mga kaibigan. Ngayon, para matapos na yan simple lang naman Ipakita nyo, mag-press conference, lumakad siya ng parut-parito. Di ba? Mga kaibigan, 75 years old na raw, kesyo meron na rin daw mararamdaman. Si Mayor Lim nga, 90 anyos Kung walang COVID, di buhay pa si Mayor Lim. Di ba? Bakit? Hindi totoo yun. Na pagka umabot ka sa
70 anyos, pwedeng marami ka ng maramdaman, pero pwede ring hindi. Di ba? Mga kaibigan. At saka ito, tignan ninyo, mamaya babasahin natin ulit yung konstitusyon. Doon makikita ninyo, pinaglalaroan nila yung provision ng konstitusyon. Iniiwasan nila na na sundin yung sinasabi ng saligang batas. Bakit nila iiwasan yung kung wala naman silang iiwasan? Kung nasa mabuti naman palang kalusugan, yun nga ang gusto natin eh. Kaya natin gustong maberipika at ng publiko, gustong maberipika ng publiko kung maayos pa ang kalagayan ng kalusugan ng presidente dahil yun ang gusto ng publiko. Ang ayaw ng publiko at labag sa batas na magpatuloy ang isang nakaupo na presidente pero siya po ay meron ng mabigat na karamdaman. Yun lamang sabihin mo may cancer ka. Kesyo patungo pa lang sa stage 1. Mga kaibigan, yun pa lang dapat ka na magpahinga eh. Bakit? Pagka may ganun kang karamdaman, mahirapan ka nang makapag-isip at makagawa ng makatarungang disposisyon sa iyong tungkulin. Hindi ba? Sapagkat malaking kuwan yan eh. Malaking gambala yan sa isip ng tao. At bukod doon, siyempre, may pera ka. Marami kayong kwarta. Di, lahat ng gamot ituturok sa'yo. Di ba? Lahat ng gamot gagamitin sa'yo para mapahaba-haba ng konti. Mapabagal ng konti. Yung paglubha ng karamdaman, mga kaibigan. Simple lang naman ang gagawin eh. Ba't ang daming chechi-bureche? Hindi ba? Magpakita na ako, magpapakita ng live sa harap ng mga media. Mga kaibigan. At magpalakad-lakad siya ron. Parut-parito. Para makita kung may kakayahan. Kasi sa mga video na naunang lumabas, kung ano ika-ika na Hindi ba? Hindi natin hinahamak yung kanyang katandaan, mga kaibigan. Kung hindi, yun ang nasa batas mga kaibigan Kailangan ang presidente walang seryoso na karamdaman. Ito nakalagay sa saligang batas na binabaluktot nila. In case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. The members of the cabinet in charge of national security and foreign relations and the chief of staff of the armed forces of the Philippines shall not be denied access to the President during such illness. Maliwanag yon. Ano ang baluktot na ikinakatwiran ni Presidente Duterte? Wala raw sinasabi o binabanggit dito, mga kaibigan. Meron siyang sinasabi na hindi kasali dito Hindi raw maliwanag. Wala raw specific yung pinaka-proseso kung paanong gagawin. Yung mechanics, yon. Mga kaibigan, ginagawa niyang ito Itinutulad niya, maliwanag itong provision na ito, walang malabo dito. Sila lang ang nagpapalabo. At yung katwirang baluktot ni Presidente Duterte, yun lang pinalalabo niya itong nakalagay sa saligang batas. Para bang pinalalabas niya na itong provision na ito sa Article 7, Section 12 ng ating saligang batas
itinutulad niya doon sa probisyon ng political dynasty. Magkaiba yun. Ano ba sinasabi doon sa anti-political dynasty provision sa ating saligang batas? Ang nakalagay doon, mga kaibigan, kinakailangang magpasa ng implementing rules. Yung Kamara, yung Kongreso, Senado at Kamara ng mechanics ng batas, mga kaibigan, na may kaugnayan sa political dynasty na ipinagbabawal sa saligang batas. Ipinagbabawal ang political dynasty pero wala silang hindi ni sinusunod ng mga mambabatas yung pong paggawa ng enabling law, yung batas na magpapatupad sa political dynasty sapagkat nasasaad dun sa provision na kinakailangang makapagpasa ng enabling law. Yun. Dito sa Article 7, Section 12 na tumutukoy sa Executive Department in case of serious illness of the President, walang sinasabi rito na kailangang magkaroon ng enabling law. Katulad ng katumbas ng sinasabi ni Presidente Duterte. Pinalilitaw niya, ganun magkaiba ho yun. Dito, walang sinasabing kailangan pa na gumawa ng IRR o ng enabling law para matupad ito pong nasasaad sa Section 12 ng ating Saligang Batas, Article 7. Wala naman dito yun Ang tanging gagawin mo lang, susundin mo. Ano sinasabi? The public shall be informed. Dapat ipabatid sa publiko ang estado ng kanyang kalusugan. Di sundin mo yon. Paano raw? Paano gagawin yon? Ito, the members of the cabinet in charge of national security, foreign relations, and the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines shall not be denied access to the President during such illness. Hindi natin alam kung itong ating Chief of Staff at ilang pang mga miyembro ng gabinete na minamanduhan dito sa saligang batas. Mga kaibigan, na dapat meron silang access. Bukas ang anytime sa kanila, hindi pwede cordon sanitaire. Hindi pwedeng itago ng isang tao yan na laging kasama si Bongo. Hindi pwedeng isang tao. Unang-una, wala siya ron sa binabanggit na miyembro ng gabinete. Hindi si Bongo kasali dito. Mga kaibigan, senador siya may mababasa ka bang senador dyan? Wala naman nakasulat na senador dyan Mga kaibigan Ibig sabihin, walang access. Hindi nila sinusunod itong nakasulat sa saligang batas natin. Mga kaibigan, ang liwaliwanag sundin mo. Pero, yung serious illness, sino ang pwedeng mag-determine yan? Siyempre, unang-una, asan ang mga medical records niyan? Asan? For the past, halimbawa, 1 year. Mga kaibigan, 6 months na lang. Nakaraang 6 na buwan. Asan ang medical records niyan? Dinodoktor na, ilabas nyo.
At kung merong susuri, dapat yung hindi pwedeng takutin. Yung hindi pwedeng pasunurin sa gusto nila. Yun ang dapat sumuri. O, hindi ba? Mga kaibigan? Kasi hindi nila sinusunod eh. Tinatago nila ang katotohanan sa publiko. Ngayon, sasabihin ninyo, pinag-iisipan ninyo, di lalo lang ninyong pinalalakas ang hinala, ang suspecha. Lalo ninyong pinatatatag ang suspecha ng tao. Dahil kung yan po talagang maayos ang kalusugan, wala kang dapat na pag-usapan eh. Hindi ba? Wala kayong dapat na pagmitingan. Lalabas ba natin? Papakita ba natin? Ipe-presscom ba natin? Wala nang ganun-ganun. Di ba? O eto ko. Dagukam ko pa dibdib ko. Para ako si Tarzan, oh. Malakas pa ako sa kalabaw eh. Sabi ni Bongo. Di ba? Malakas pa raw sa kalabaw. Mga kaibigan. Sabi pa ni Roque, we're editing it tungkol dun sa sa mga pre-tape. Nung Martes pala ito na isa himpapawid. Sinabi raw ni Presidente Duterte na siya'y pinayuhan ng kanyang doktor na tumigil sa pag-inom as his Barrett's esophagus was nearing stage 1 cancer. Sinabi niya to Martes. Pero si Roque ang sabi, yun daw advice na yun kay Presidente Duterte, matagal na raw yun. That was given a long time ago. Mga kaibigan, tignan ninyo. Sino nagsisinungaling dito? Kasi kung sinabi niya nung Martes, malapit na siya sa stage 1 cancer, pagkatapos sinabi ni Roque na long time ago pa yan, anong stage na ito? Di ba? Pinapahama ka ni Roque. Sino sa inyong dalawa nagsisinungaling? Mga kaibigan, di ba? At kanila ring binagyang katwiran yung pag-i-edit, pagputol-putol, paggupit-gupit doon sa mga talumpati o pagsasalita ni Presidente Duterte, ang sinasabi, it was intertwined with this meeting with several cabinet members. Anong intertwined his meeting with several cabinet members? Anong ibig mo sabihin? Di ba ang intertwined hindi mapag-ihiwalay? Ano ibig sabihin mo ron? Ito kung magsalita, puro walang kabuluhan eh. Mga kaibigan mali ang paggamit kasi nagpapalusot, di ba? Nagsisinungaling. Ganyan talaga pag nagsisinungaling ka, magkakabuhol-buhol ang sinasabi mo. Sabi, we're editing it because it's not just an address to the nation. It's also a meeting with select members of the cabinet. Wala naman kayong meeting, kwentuhan lang napapanood namin lagi. Magsasalita lang siya. Wala pang importante tungkol doon sa mga problema kung ano ang gagawin ng gobyerno lalo na dito sa pandemya. Wala naman kayong ginagawa We edit out of the portions which are not for public consumption. Alin yun? Alin yung hindi for public consumption? Di ba? Meron bang hindi for public consumption, public official yan? Ang sinasabi mo? Taran! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo.
Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Isipin mo, ine-edit daw nila, pinuputol nila yung mga portion na hindi raw for public consumption. Because, as I said, you cannot make good policy just on the basis that they are popular policies. Ano na pinagsasabi nito, mga kaibigan? Ano ang hindi for public consumption ang sinasabi mo? Ikaw nagsasabi, cabinet meeting. Tapos address to the nation. Hindi ba parehong official act yun? Hindi ba? Official act of the president yun. Ano sasabihin mong hindi for public consumption yung pinuputol nyo na sinasabi mo isinasagawa yun during cabinet meetings? Mga kaibigan, di na nito alam ang pinagsasasabi niya Di ho ba? Kayo magsabi sa akin kung mali ang pagkaintindi ko. Ang sabi ni Presidente Duterte, he is not required by the Constitution to disclose any serious health problem he might have. Sino may sabi sa inyo niyan? Yung binasa nga natin yung provision Iloloko nyo kami. Bakit daw? Tinanong siya nung interview sa kanya, how are you really, sir? How are you really? Because I mean just to end all speculations about it. Sabi, kumusta kayo? Kumusta ba talaga? Ibig ko sabihin, para matapos na yung mga spekulasyon tungkol dyan, sa bagay na yan, sir. The Constitution does require you to tell the public about any serious condition you might have. Ang sabi nung nagtanong sa kanya na reporter nung kung kailan ito, to which Duterte replied, sumagot daw, no, the Constitution does not require me disclose state of health. Article 7, Section 12 of the 1987 Constitution states, yun na nga yung binasa natin kanina. Mga kaibigan, di ba? However, the President has been candid in disclosing during his speeches his health problems. Sa mga maraming pagkakataon na, siya po ay sinasabi niya mismo sa kanyang mga talumpati ang tungkol sa kanyang mga problema sa kalusugan. Kasama na dito yung Buerger's disease, myasthenia gravis, Barrett's esophagus, as well as severe migraines and spinal problems. Di ba? Nakuha niya raw sa motorcycle accident nung siya'y bata-bata pa. Nung October, pinaigsi yung kanyang biyahe sa Japan dahil sa unbearable pain, hindi matagalang sakit na nararamdaman sa kanyang likod kasunod ng isang aksidente sa motorsiklo.
Di ba? Meron pang litrato na sumemplang siya. Doon lang sa Malacanang, di ba? O nagpakuha lang ng litrato ron. Di natin alam. The palace announces that the president will cut short his trip to Japan. Matagal na to eh. Last October to eh. Ito yung kinoronahan yung bagong emperor ng Japan eh. Di ba? Yung tinutukoy nila. Due to unbearable pain in his spinal column near the pelvic bone as a consequence, etong lahat ng sinasabi niyang ito na sakit, harinawa, hindi totoo, mga kaibigan. Kasi ayaw natin na hindi tama sa batas, labag sa rule of law. Natitiisin nating mamamayan ang meron tayong presidente na inutil. Di ba? Hindi lang inutil sa China, laban sa China, kundi inutil pa. Nagampanan ang kanyang tungkulin. Hindi ho ba? Physically and mentally. For purposes, sabi niya, of performing my functions as president, I'm all right. 74 years old. Huwag mo akong tanungin if I am the best, at the peak of my health. I am not. Inamin niya rin eh. Mga kaibigan eh. Kaya ngayon, eto na naman sa balita na itong si isang abogado na si Dino De Leon ay muling hiniling sa Korte Suprema na baliktarin yung nabasurang petisyon na i-compel yung public disclosure ng medical bulletin ni Presidente Duterte. Kasunod ng kanyang sinabi na siya ay patungo na sa stage 1 cancer. Pero sabi ko nga sa inyo, ang tinutukoy niyang cancer dito nung isang beses, yung esophagus, di ba? Barrett esophagus. Mga kaibigan. Malapit na. Pero sabi ni Roque, matagal na yun eh. Long time ago eh. Kaya naghain muli ng manifestation at para hilingin sa Supreme Court na aksyonan yung motion for reconsideration. At itakda ang oral argument. Ibig sabihin, aksyonan na, itakda na yung oral arguments, sa kanyang petition for mandamus. At siya rin yung humiling sa Supreme Court na i-compel yung Office of the President na maglabas ng medical bulletin. Utusan, di ba? Yung Office of the President na ilabas ang medical bulletin ni Presidente Duterte, pero pinagbotoan 13-2. Siyempre, 13 pumapabor sa pagbasura, di ba? 2 lang ang kumontra, ang pabor naman na dapat ilabas, di ba ho? Ngayon, ito na, yung sinasabi natin, siya na mismo, base na mismo, direct from the horse's mouth, ika nga, yun na mismo ang ebidensya, yung kanyang pahayag na siya may karamdam. Pagka ganon, makabubuting itigil mo na muna lahat, di ba? Lalo ang pressure na ikaw nanunungkulan ka sa bansa bilang Pangulo. Abay,
Hindi ano yan, hindi madaling bagay yan. Maliban na kung iba nagpapatakbo ng gobyerno. Di ba? Mga kaibigan. At wala kang ginagawa kundi magkulambo. Hindi na umaalis sa Davao nandito yung Malacanang Ang seat of power nasa Metro Manila Sa Maynila mismo, mga kaibigan. Ito ang sabi ng abogado sa kanyang panibagong motion para sa utusan ng Korte Suprema, yung mandamus yun hihilingin mo na utusan ang isang tanggapan katulad ng Office of the President para sila ay ilabas nila yung medical bulletin upang malaman ang tunay na estado ng kalusugan ni Presidente Duterte kung siya nga po ay capable ba base na rin sa isinasaad ng ating saligang batas. Kung hindi ka na physically and mentally fit o kaya meron kang serious illness, mga kaibigan, sundin din natin ang konstitusyon na in case sa mga ganyang situation, sinasabi rin sa saligang batas na ang dapat magpatuloy ay ang Vice President, duly elected Vice President, mga kaibigan. Napapansin natin, ito'y parang nagbabaying time sila. Di ba? Pinatatagal, lahat ng alibay, ginagamit para hindi masunod yung rule of succession. O kaya, meron silang masamang binabalak. Yun lang, rule of succession, masama na yun pagka yun ang iniiwasan mo, kaya ang daming cheche-bureche, ang daming malakas paan niya. Ba't di lumilitaw? Diba? Bakit nakatape? Sino makapagsasabi kung kailan pa itinape yun? Nakatape nga Mga kaibigan Ang sabi pa nung abogado sa kanyang motion, considering the unsettling effects of the President's remarks in such a crucial time, we dispatch on the matter by enforcing the remedy our Constitution has provided for such a situation, compelling the President to make a full disclosure on the state of his health. Ayan, mga kaibigan. Sinasabi lang natin kasi tatagal lang yan Kita mo, may malaki pa tayong problema. Mga kaibigan, itong pandemya. Tapos wala na palang kakayahan ng presidente, kaya pala walang tumama sa mga pinagagawa nitong pandemya. Hindi ba? Lalong lumaki ang bilang ng mga nagkasakit at namatay. Akalain ninyo may balita yung pinalalabas nilang gumaling mga patay na. Di ba sinabi natin noon yan? Mga kaibigan, totoo pala. Kabilang pala doon sa mga datos, sa bilang ng mga sinasabi nilang gumaling sa COVID-19, mga kaibigan, patay na pala mantakin ninyo yan. Bakit? Bakit iba-iba ang patakaran, pagpapatupad ng mga patakaran? Gumulo tayo ng gumulo, ang gulo. Yun din ang dahilan kung bakit nanawagan yung mga doktor na teka muna. Give us a break. Sabi mga kaibigan, sino ba susundin natin dito? Sapagkat iba-iba na ang nagsasalita.
Ibig sabihin, hindi na presidente yun. Mga kaibigan, ito ng mga pinagtatalaga niya. Ha? Itinatago na nila ang katotohanan. Mga kaibigan, sipin ninyo yan. Nagkandaleche-leche ang pagtugon ng ating pamahalaan sa pandemya. Mantakin nyo, gaano karami nagutom dito? Sipin mo, mga jeepney driver pulubi na ngayon, namamalimos. Anak ka nam, ano ba ito? Mga kaibigan, ang mga OFW, wala na. Nag-iiyakan na sa Middle East. Kung hindi pa nagalit yung isang host country, ang Saudi Arabia, dahil sa walang ginagawa gobyerno natin, pinababaya sila ron. Ultimong patay, nakatambak doon. Isipin mo yan. Saan bansa nangyari yan? Ha? Anong bansa? Tayo lang ang nagkaganyan. Mga kaibigan, yung iba mga bansa, walang sali-salita. Alam nila kung nasa ng mga kababayan nila, inilikas nila, di ba? Dito pinabayan itinengga Walang malamo, nangunguha ng basura. Tapos, hinamak palalo. Ang sabi, drama raw yun. Anak ka nam, anong gobyerno ito mga kaibigan? Hindi ho ba? Sino pa? Yan mga sinasabi nyo, yan ang katunayang hindi na kayo pinaniniwalaan Hindi ba? Sapagkat kung pinaniniwalaan kayo, hindi pagdududahan. Hindi ba? Ang estado ng kalusugan ng Pangulo. At hindi pa rin ba kayo nakukumbinsi na wala nang naniniwala? Yung pananalita ninyo, napilit ninyong hinahadlangan na maisa publiko ang tunay na estado ng kalusugan ng presidente, yun mismo nagpapatunay, wala na kayong kredibilidad. Hindi pinaniniwalaan yan. Pwede mo bang paniwalaan yan? Manggagaling sa sinungaling kay Harry Roque? Ano yan? Anong ginagawa niyo sa tao? Masyado naman ninyong ginagawa ng bobo masyado na. Sana kung yan sinasabi nyo lang doon sa mga natitira ninyong ilang pirasong supporter na nagpaparami lang sa fake account Mga kaibigan kokonti na yan mga kaibigan, wala na. Kaya lang nandyan yung mga nagpaparami, bawat isa may 200 account, may bayad yan wala na, discredited na. Kaya ang tangi na lamang talagang makapagpapatigil sa mga espekulasyon yung ilabas nyo. Totohanan live. Palakarin ninyo ng parut-parito. Mga kaibigan, pagsalitain nyo. Pagtanungin ninyo ang media. Hindi ba? Sabi raw, pagka nagmura pa yan, baka raw sabihin nung malakas pa pala nagmumura pa Jesus Mario Sepo, mga kaibigan, yun lang ang pwedeng makapagkumbinsi para matigil ang espekulasyon. At itong espekulasyon na ito, kaya nangyayari ay sinasagkaan ninyo ang karapatan ng publiko na malaman ang katotohanan. Sinusuppress ninyo iyong karapatan ng publiko na malaman ang katotohanan. Yung katotohanan, ayaw ninyong ilabas. Ano ba sabi dito? Ito may, sabi pa dito
ni Bongo. President Rodrigo Duterte remains in good health and is not suffering from any serious ailments. Alam nyo, ang dami pang lumalabas na meme ngayon, ha? Kasi nga, sila ang pinagmulan yan, eh. Sa kanila rin, sila rin ang gumawa niyan, yung mga litratong, kaduda-duda, di ba? Yung kumakain sa Davao. Oh, mga kaibigan, ano yun, eh. Mas magaganda pa, mas kapani-paniwala pa, yung mga binago, eh. Yung mga ginawang meme, mga kaibigan. Ito, lumalabas ngayon. Huwag naman magagalit. Pero, meron, eh. Na hindi na maganda. Mukhang, masama na ang lagay. Mga kaibigan. Oh. Kasi sila naglalabas nung mga hindi kapani-paniwalang ebidensyang magpapatunay na nasa maayos pang kalusugan si Presidente Duterte. Ito, tinan ninyo. Nasa mabuti raw na kalusugan. At hindi ito nagdudusa sa anumang seryosong karamdaman. Yan ang sabi ni Bongo. Ba't ikaw nagsasabi niyan? Hindi ka nga doktor, eh. Paano magkakaroon ng credibility yung salita mo? Yun na nga ang mas lalong magpapatindi ng hinala dahil ikaw yung kasama, di ba? Unang-una, senador ka. Wala ka dun sa tinutukoy na mga opisyal ng gobyerno na minamanduhan ng saligang batas, sa saligang batas, na magkaroon ng access. Bakit ikaw ang may access? Bakit hindi ang Chief of Staff, ang National Security, in charge ng National Security, at saka ng Foreign Relations? Hindi ka binabanggit doon, eh. Walang senador doon. Therefore, sino ka para paniwalaan ng publiko? Di ba? Yung sinasabi mo. Sana kung nakalagay sa provision sa saligang batas, any senator, mga kaibigan, shall provide access to any senator. Wala namang ganun, eh. Nag-pre-recorded din, eh. Public address. Ito nga si Bongo, di na rin lumilitaw, eh, di ba? Sa litrato mo na rin makikita, eh. At saka doon sa, yung mga magawa sila ng video. Hindi mo alam kung kailan ginawa. The President said that, mas malakas pa sa kalabaw ang Pangulo kung magtrabaho. Anong trabaho niyan? Para sa kapakanan ng lahat ng mga Pilipino. Ano yun? Ano nga yung trabaho sa kapakanan? Baka mamaya, pati mga pinagpipipirmahan yan, eh. Forgery na, eh. Mga kaibigan, eh. May kakayahan pa ba makapirma yan? Pero ikonsidera rin natin ang edad ng ating Pangulo. Sino ba namang tao na 75 years old na ang walang naramdaman sakit sa katawan? Meron. Isa na si Mayor Lim. Kung walang COVID, buhay pa. Ang lakas. Mga kaibigan. Naisin man ni Tatay Digong na mabisita at makasama ang taong bayan dahil ito na ang kanyang nakasanayang gawin. Sa ngayon ay hindi niya po ito magawa dahil marami pong bawal. He added, wala nga nagawa
Ikaw naman, puro kayo kasinungalingan eh. Gusto niyo ang patunayan ko sa inyo, wala nagawa ito? Ha? Hindi ako magsasabi, ha? Ipaparinig ko sa inyo. Ilang minuto yon? Ito yung tape nung panahon ng kampanya. Sa dalawang issue lang ito, ha? Ang tinukoy niya rito. Superman, mga kaibigan. Ha? Ni isa, walang natupad dyan sa sinabi niya yan. Sasabihin mo may nagawa. Ito, pakinggan at panoorin ninyo. Paano babanggain ng administrasyon ninyo ang mga rice cartel na ito? Sos, ma'am. Kung yan lang, I'll do it in 3 days. Hulihin ko lang yung gagong, when I testified in the Senate, I identified somebody there. Bangayan. He was one of those smuggling rice. Yung cartel nila, madali yan. As president, sabi ko nga, 3 to 6 months, tapos lahat to. Ano really? I am willing to stake my honor, my position, and my life. 3 to 6 months, malinis itong bayan na ito. Narinig po ninyo, mga kaibigan, 3 to 6 months, malinis ang bayang ito. Yun daw, nag-testify siya sa Senado. In-identify niya yung isa ron, smuggler, rice cartel. Ano lang daw, 3 days lang sabi niya, di ba? Buhay pa yun Sabi niya nga doon I would gladly kill him. At ang masama, ginawa nila legal ang smuggling ng bigas sa Pilipinas. At tandaan ninyo, sana wag magkatotoo. Na baka by December or early this year, para na tayong Japanese time, wala ka nang mabibiling bigas. Mga kaibigan, bakit? Wala nang mag-e-export sa atin ng bigas. Yung mga bansa na pinagkukunan natin ng bigas, hindi na sila mag-e-export dito muna sa Pilipinas. Dahil kakailanganin din nila. Bakit tayo? Yan yung sinasabi natin. Bago pa lang Dapat unahin ang food security ng bansang ito. May magandang nagawa sa panahon ni Marcos. Gawin ninyo yun. Mga kaibigan, hindi. Sa halip na gawin, mas lalo pa nilang isinagad ang importation ng bigas mula sa ibang bansa. Hindi tinulungan, imbes na tulungan ng magsasaka, ibalik yung FTI. Mga kaibigan, at sana ay ibinalik din nila yung kamukha ng Masagana 99 sa panahon ni dating Pangulong Marcos. Walang nagreklamo sa panahon ni Marcos na mahal ang bigas. Wala nun. Mga kaibigan, may garapata yung bigas, may bukbok. Wala nun. Mga kaibigan, walang katarantaduhan nun yung bibili ka ng bigas, di ka katulad ngayon. Ano mabibili mong bigas, di ba? Durog na yung bigas. Mga kaibigan, yung pera mo buo, yung bigas na bibilin mo durog. Sipin mo yon. May nagawa ba ron sa sinabi niya yun? 3 to 6 months. Tsaka pansinin ninyo ang antikas ng pananalita niya ron. Ngayon, ganyan pa ba siya? Ilabas nyo. At bago ho tayo magpaalam sa mga nakikinig sa atin sa himpilang DWBL,
ay sa Sabado na po ihahatid sa huling hantungan si Mayor Alfredo Lim. Magkakaroon po ng misa alas 11 sa Santo Niño Church. At pagkatapos po doon, bandang alas 12, tsaka po siya dadalhin sa Cementerio del Norte o North Cemetery, mga kaibigan, para sa mga nais pong dumalo doon sa paghahatid sa kanyang huling hantungan. Yun po ang schedule. Sabado na po yan, mga kaibigan. Pagkatapos po ng misa, alas 12, dyan po sa Santo Niño Church sa Tondo. Bago siya idiretso sa Manila North Cemetery. Papaalam muna kami sandali sa mga nakikinig sa atin sa himpilang DWBL 1242 sapagkat ang ating pong palatuntunan ay hanggang alas 11 po lamang. Pero huwag kayong alis dahil hanggang alas 12 po magpapatuloy tayo sa ating pong live streaming. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL, patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.